Velasco. Once again, the chair is hereby directed the secretary to put on the records the presence of our municipal mayor, Honorable Tito Velasco, and our governor. We would like also to acknowledge the presence of the following na hindi po napanggitan kanina. Ma'am Cristel Raiza Villarmino from BBLO. Sir Roberto Macdon from LDRRMO. Ma'am Nancy Castillo from MPO. Miss Jessa Palmero from BFE. Ma'am Eugene Cruzado from MPDC. Ma'am Josefina from Budget Office. Sir Ronan Reo from LCR. And Ma'am Mercedita Del Mundo from GSO. And Ma'am Josie Rondina from Budget Office. And Ma'am Mina and Sir Marvin. So put on the record all the names mentioned. So, Honorable Presiding Officer, with pride and honor, the Sangguniang Bayan of Torrijos is ready to hear our Honorable Mayor to deliver her state of the municipal address. At this juncture, the chair recognizes our municipal mayor to begin her state of the Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Sa akin po mga katuwang, sa paglilingkod mula sa Sangguniang Bayan, sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Ricardo R. de Galicia, at ang mga kasamaang konsehales, Kagalang-galang Joel T. Cruzado, Kagalang-galang Edmar Frias, Kagalang-galang Romelito Fabul, Kagalang-galang Joel F. Reyes, Kagalang-galang Primo C. Pamintuan, Kagalang-galang Marife B. Pastrana, Kagalang-galang Alfredo M. Rosales, Kagalang-galang Monchito P. Roldan, Kagalang-galang Gregorio P. Palatino, ng mga liga ng mga barangay, at Kagalang-galang Margaret Ann Garejo, PPSK President. Sa ating pong mga department heads, sa ating treasurer na si Nancy, sa ating assessor na si Alice Palma, kay Ginoong Macdon, kay Miss Aiza Belamino, sa ating pong kapulisan na si ang ating Chief of Police na si Kagalang-galang Chief hindi pala, Gomez na pala, bago na pala ang ating Chief of Police. Sa ating HR na si Mina Paez, sa ating Mr. Ronan Radio, ang ating PA na si PS Marvin Pamphilo, sino pa ba? At sa mga iba pa nandito ngayon. Sa ating mga katuwang ng mga frontliners mula sa iba't ibang barangay, sa pamumuno ng ating Liga ng mga Barangay President na si Gregorio P. Palatino, sa ating kagalang-galang na gobernador na si Presbytero J. Velasco Jr., sa akin pong
anak na si PA Vincent Michael Velasco, sa mga katuwang natin mula sa provincial government at iba't ibang national government agencies na kasama natin ngayon. Sa mga katuwang natin mula sa civil society organization, mga kasama mula sa iba't ibang NGOs, POs, mga kooperatiba, business organizations, TODAs, and religious groups, academic, students, and media organizations. Sa aking mga katuwang na empleyado at kamanggagawa sa pamahalang bayan, sa pamumuno ng aking mga kapatid na department heads at section chiefs. Nariyan po si Ginang Eugene Rosado, hindi ko nasabi kanina yon. Si Ginang Josefina Rondina, ang ating municipal budget officer. Si Ginang Nancy Castillo, municipal treasurer natin. Si Ginang Maria Teresa Matienzo, na ating municipal accountant. Ginang Alicia Arpalman, municipal assessor. At Binibining Mary Ann Laracas, municipal social welfare and development officer. Ginoong Lamberto Cruzado, secretary to the Sangguniang Bayan. Kagalang-galang na si Dr. Chris Conrad Mangunay, ang ating Municipal Health Officer, Engineer Bernard Barr, Municipal Engineer, Engineer Ronan Regio, Municipal Civil Registrar, Ginoong Roberto Macdonald, Disaster Risk Reduction Officer, Ginang Mina R. Paez, Human Resource Management Officer, Ginang Merlita H. Del Mundo, OIC, Municipal Agriculture, Ginang Mercedita P. Del Mundo, Supplies Officer, Ginang Mercedita, Ginang Binibini pala, Binibining Maria Angelica F. Magdalita, Information and Tourism Officer, Engineer Ryan M. Pastoral, Municipal Environment Officer, Designate, Ginoong Antonio Putencio, Market Inspector, Ginoong Mary Lynn Ann M. Ray, Community Affairs Officer, Ginang Maria Gemma Revillosa, Municipal Nutrition Action Officer, Binibining Ginoong Geogracias Quinto, OSCA Head, at Binibining Cristel Raisa Bellarmino, Permits and License Inspector. Mga kaibigan at mga mamamayan ng Torrijos na ating pinaglilingkuran, magandang sa inyong lahat. Ito po ang aking pangalawang pagkakataon na magbibigay ako ng ulat ng kalagayan ng ating bayan o ang State of the Municipality Address. Katulad po ng aking sinabi, noong aking unang SOMA, kung meron mang achievement sa pwedeng ipagmalaki, hindi ko po masasabing ito ay dahil lamang sa akin. At kung meron din pong kahinaan, hindi rin po ito sa akin lamang. Gayunpaman,
bilang inyong punong bayan sa pamumuno ng ating pamahalaang bayan, I am taking greater accountability. 4 na taon na ang lumipas mula nang maluklok po tayo bilang unang babae hijos. Ito po ang aking ika-5 taong paglilingkod ngayon sa pangalawang termino. At sa panahong ito ay nasubok ang ating liderato dahil sa pandemyang ating kinakaharap sa ngayon. Bagaman tayo ay nasa gitna ng krisis, minabuti pa rin ng inyong lingkod na ibahagi ang ating ang diskarte. Nasa akin ang din ng PC at handang ililis o ilulon ito depende sa dating ng simoy ng hangin. Munisipyo ng Torrijos sa nakaraang taon. Aspetong pananalapi at paggugol ng pondo. Bilang inyong punong bayan, pinananagutan po natin ang pinansyal sa ating bahay pamahalaan. Meron po tayong malinaw o maliwanag na kwentada sa bawat aspetong pananalapi. Iyan po ay makikita ninyo sa ating full disclosure board na quarterly po ay ina-update natin ang publiko. Ang pagpaparis ng mga dokumentong pinansyal upang tumugma sa lahat ng kita at gastusin ay naaayon sa pamantayan ng Commission on Audit. Maingat po tayo dito at hinihimay ang bawat numero para sa tumpak na pag-uulat o lista ng bawat detalye. Ayon sa Annual Accomplishment Report for 2019, ang kabuuang kita ng munisipyo ay umabot ng 130,075,068 at ang nagugot naman natin ay umabot sa 100,247,090.39 o may sobrang 29,828,177.62. Sa ilalim ng General Fund at Local Economic Enterprise, ang nangungunang sampo sa pinagkukunan natin ng lokal na pondo sa nakalipas na taon ay ang mga sumusunod. Other service income, business tax, permit fees, income from waterworks, basic real property tax, clearance or certificate fees, income from cemetery, community tax, registration fees, at inspection fees. Ang 10 pinagkukunan ng pondong ito ay nagpasok ng 14,908,557.57 at 2,825,399.44 para naman sa iba pang natitirang lokal na pinagkukunan ng ating pondo. Napakaganda po ng takbo ng ating pananalapi. Sa katunayan, ang kabuuang halaga ng pondo na napunta sa kabangbayan ng ating bayan ay may taunang pag-angat mula 2017 to 2018 na 10.36%. 2018 to 2019, 9.41% at sa kabuuan ay may pag-angat na 18.80%.
Kumpara noong nakalipas na taon, nakapagdala tayo ng pag-angat ng paggastos at sa halagang 12,642,137.53 o katumbas ng 14.85%. Muli, hayaan po ninyong pasalamatan ko ang bumubuo ng ating Finance Committee, Treasurer Nancy Castillo, Budget Officer Josefina Rondina, Municipal Accountant Maria Teresa Matienzo, at MPDO Engineer Eugene Cruz. Cruzado. Eugene Cruzado. Eugene, bakit palaging Cruz? Eugene Cruzado, at sa inyong mga kasama for your initiatives, dispositions at technical financial related advice. Ulat po sa executive at legislative branch. Ngayong taon, ang Sangguniang Bayan ay nakapagpasa ng 112 resolution at 10 dito ay naging ordinansa. Tunay nga ang Sangguniang Bayan ay katuwang natin sa pagpasa ng makabuluhang batas para sa ating nasasakupan. Makikita natin na sila ay aktibo at tumutugon sa kinakailangang kautusan para sa kaayusan at kaunlaran ng pamayanan. Sa parte naman ng aking tanggapan, noong 2019, meron tayong napirmahang executive orders at umabot ito ng 80. Ngayong kalagitnaan ng taon, meron tayong naaprobang executive orders na 37 at karamihan po dito ay patungkol sa usaping pandemya, ang COVID-19. Ang mga kautusan pong ito ay nagpapatunay lamang na tayo ay sumasabay sa hamon ng panahon. Ang tanggapan ng Punong Bayan ay direktang nangangasiwa sa iba't ibang departamento dito sa munisipyo. Kabilang na dito ang pang-ekonomiya, pangangasiwang pisikal, pagpapatupad ng pagpapatayo ng istruktura at iba pang suporta sa madaming pasilidad ng ating bayan. Bilang punong ehekutibo, tayo ay nagpapatupad ng mga batas sa ating nasasakupan. Tayo din ang namamahala sa pangkahalatang superbisyon at kontrol dito sa bahay pamahalaan. Sa aking panunungkulan, istrikto natin itong naipagpatupad at lahat naman ay sumusunod dahil sa kanilang inisyatibo. Noong nakaraang taon po, tayo po ay masigasig na dumadalo sa iba't ibang pagpupulong, maging dito sa probinsya o sa labas man. Kasama na dito ang mga pagsasanay, seminars, talakayan, komperensya at iba pang aktibidad na nangangailangan siya. Ngunit dahil sa pandemyang ating kinakaharap ngayon, limitado na lang po ang ating paglabas sa ating munisipalidad. Nakalipas na taon, malugod ko pong pinababatid sa inyo na ating lokal na pamahalaan ng mga sumusunod na pagkilala. Seal of Child-Friendly Governance, Certificate of Recognition for MSWDO that has most number of children
place to adopted families, plaque of appreciation for the commendable efforts in gender development, certificate of recognition for achieving maturity level 2 in the system recruitment and selection placement. Ngayong 2020, ito po ang mga pagkilala na ating natamo sa nakalipas na place among 3rd to 6th class municipalities in the Mimaropa region. Number place on economic dynamism pillar among 3rd to 6th class municipalities in the Mimaropa region, and first place again on government efficiency pillar among 3rd to 6th class municipalities region. Ang mga bagong pagkilalang ito ay ginawad noong 7th Annual Regional Competitiveness and Municipalities Competitiveness Index 2019. Palakpakan po natin ang bawat isa sa amin. Basta ito ay hindi natin makakamit kung wala at hindi tayo nagtulungan at nagtiwala sa kakayahan ng bawat isa. Pagdating naman po sa human resource management, sa human resource management, sa unang taon ko sa ika-5 termino, meron po tayong 4 na co-terminus na empleyado, 8 bagong empleyado na may orihinal at permanenteng pagtatalaga, at nakapagtaas po tayo ng ranggo sa 6 na mga permanentang empleyado dito sa munisipyo. Gayon din po ay nagpapasalamat sa mga sumusunod na mga opisyales dahil sa kanilang naiambag sa ating lokal na pamahalaan. Sila po ay mga nagretiro na, nahiwalay sa pwesto at nakapagtapos ng kanilang termino. Kagalang-galang Norma Villar, dating membro ng Sangguniang Bayan. Number 2 po ay si kagalang-galang Pablito Grimaldo, dating member rin ng Sangguniang Bayan. Number 3 is Ginoong Vincent Michael Velasco, ang aking anak, na dati nating private secretary at ngayon ay provincial administrator na. Ginang Luisa M. Rio Florido, Municipal Agricultural Officer. Ginoong Chito R. Valencia, Project Development Officer, at Ginoong Benjamin Rondera, Administrative Aide mula sa Municipal Engineering Office. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at serbisyo na ginugol sa ating bayan. Lahat po ng benepisyo na kailangan nilang matanggap ay naiproseso na at naipahatid sa kanilang lahat. Noong nakaraang taon po, ay nakibahagi tayo sa pagdiriwang ng ika-100 taon at 19 na taon sa anibersaryo ng Serbisyo Sibil. Nagkaroon po tayo ng fund run para makaligom ng pondo para sa ating PWDs. At upang maging matatag ang samahan ng ating mga empleyado,
ay nagkaroon din tayo ng team building activity na may kasamang gender, activity training. At ito po ay sang-ayon rin sa approval ng Komisyon ng Serbisyo Sibil at Commission on Audit. Nagpaabot din po tayo ng pagkilala at sertifikasyon para sa Career and Self-Development Award sa ating mga empleyado na patuloy na nagsusumikap upang dagdagan ang kanilang talino at kaalaman at nakatulong na mapataas ang antas ng paglilingkod sa ating bayan. Sa ngayon po ay may proyekto tayo sa ilalim ng Local Government Support Fund, LGSF, Assistance to Municipality Fund for 2019 sa pamamagitan ng Department of Interior and Local Government, katulad ng improvement of Level 3 water system sa Malibago na may nakalaang pondo na 10 milyong piso. Maliban dito, meron din tayong local government financial assistance Lord Alan Velasquez. Ito po ay ang mga sumusunod. Unit 4 rooms genderized comfort room, 2-unit shower with 4-head septic tank and overhead sanitation. Purchase of garbage truck, fabrication of 10 units Morion statues, at installation of floodlights. Ang mga proyektong ito ay may kabuuang halaga na 5,400,000 piso at lahat ay tapos na din. Katuwang ng ating Municipal Engineering Office ay nakapagdala pa kalipas na taon ng 75 proyekto o mga programa at lahat halos ng mga ito ay tapos na. Ngayong unang ika-4 na bahagi ng taon, may 11 programa o proyekto na naitala ang lahat. At ito po ay tapos na rin. Ito ay ang mga sumusunod. Improvement of multipurpose building sa Marlanga. Proposed improvement of 2-unit purpose building sa Torrijos White Beach, Barangay Puktoy. Construction of waterworks system sa Barangay Puktoy. Concreting of Farm to Market Road. Labor sa Sitio Naduyan Poblasyon. Construction of solar power Tuya-Tuya. Rehabilitation of 6 units comfort room, male and female sa Pulang Lupa, Barangay Bolog. Construction of line canal drainage system sa Barangay Poblasyon. Improvement of multipurpose building sa Barangay Marlanga. Improvement of 2 units multipurpose building sa Barangay Puktoy. Construction of water work system Barangay Puktoy at local road opening sa Barangay Poblasyon. Ang kabuuang halaga ng mga proyektong ito ay umabot sa 20,354,000. Pagdating naman po sa ating municipal budget, noong nakaraang taon, nagkaroon po tayo ng supplemental budget na may kabuuan 1,697,300.28.
At ngayon pong 2020, ang annual budget of the General Fund for calendar year 2020 ay na-endorse sa Sangguniang Bayan para sa pag-aproba sa ika-20 regular session ng 15th Sangguniang Bayan. Ito ay may kabuuang halaga 992,056 centavos. At pinatunayan ito ng ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Ricardo R. de Galicia, at naapruban ng inyong likod. Pagdating naman po, mahalaga po sa atin na ang pamilya na mabigkis with both legal and spiritual band ay ang civil registry records ng ating mamamayan. Kaya we maintain dependable data management and control system as well as facilitative